40 taon na akong nagmamaneho ng sasakyan. Kung may ilang minuto ka, ibabahagi ko sa iyo lahat ng natutunan ko. Kita mo, sa paglipas ng panahon, napagtanto nating lahat na kapag bumili ka ng lokal na sasakyan o truck, kadalasan ay mura ang presyo nito. Abot kaya at maraming nagagawa, mura rin ipaayos. Bumili ng Asian na sasakyan tulad ng Honda o Toyota dahil mura, matibay at maasahan. Bumili ka ng European na sasakyan, mas interesante, masaya at kapanapanabik itong imaneho. Pero magiging mahal ang pag-aalaga nito. Oo, alam ko masyadong pangkalahatang pahayag yan. Sa 40 taon, mas marami pa akong natutunan kay Sarian. Pwede ko kayong tanungin kung ano ang alam at natutunan ninyo tungkol sa industriya ng kotse. At malamang ay malayo ito ron. Sa totoo lang, ang mga natutunan ko nitong mga nakaraang araw ay lampas pa sa mga pangkalahatang inaasahan o palagay na yon. Kasi alam mo, dati ang mga lokal na produkto, sila yung murang sasakyan na abot kaya. Pero nagbago na ang mga bagay. Hindi na sila abot kaya ngayon at siguradong hindi na rin sila mura. Madali rin silang masira tulad ng karamihan sa European na sasakyan. Ngayon, napansin ko na maraming European na sasakyan ay mas maasahan kaysa sa mga lokal na produkto. Hindi ko rin inakala na darating ang panahon na ang mga sasakyan tulad ng Toyota, Honda at Mazda ay magkakaroon ng mga problema sa pagiging maasahan na magiging mas komplikado pa sila kaysa sa mga lumang Jaguar o Range Rover. Pero malaki na ang pinagbago ng mga bagay. Sa tagal ng pagmamaneho ko, napansin kong natutugunan ng mga sasakyan ang iba't ibang pangangailangan ng tao. May mga natutunan ako sa aking paglalakbay na kung may isang sasakyan na kayang gawin ang lahat ng perpekto, iisa lang sana ang makikita nating sasakyan sa kalsada, pero hindi ganoon ang nangyayari. Pinupuri ng lahat ang bagong Kia Stinger. Tingnan mo. Ang ganda ng sasakyan na yan. Bakit hindi lahat bumibili ng ganito? Marami kasing magagandang option sa merkado. Toyota, kung ang RAV4 ang sukdulan ng pagiging perpekto, bakit hindi lahat bumibili ng ganon? Dahil may pagpipilian. Range Rover, ang sukdulan ng karangyaan. Kung isa kang mayaman at matagumpay na negosyante, malaki ang budget mo. Bakit hindi yan na lang ang tanging sasakyang binibili mo? Marami ang magsasabi na iyan lang ang sasakyan na gusto mong pagmamayari. Kasi nagkaroon na ako ng mahigit 100 kotse, truck at SUV sa buong buhay ko. Mga sports car, walang silbing sasakyan, mga utility vehicle. At sa panahong yon, natutunan ko na bawat sasakyan ay may kanya-kanyang paraan ng pagganap. Kung kailangan mo maghatid ng kalakal, ang truck ang bahala doon. Pero sino ba ang mag-aakala? Mga gumagawa mula sa Japan tulad ng Toyota at Nissan ay gagawa ng mga truck na kayang tapatan at mas mapagkakatiwalaan pa at mas maganda pa ang nagagawa kaysa sa nakikita natin mula sa Ford, General Motors, Dodge, Ram. Kita mo, hindi natin inakala na darating tayo sa punto na mas mahal na ngayon ang isang Dodge na truck kaysa sa isang premium na BMW. Ang dami nang nagbago. Baliktad na ang mundo ngayon. Kasi ngayon, itong mga gumagawa ng produkto, dati matatalino sila. Noon, gumagawa sila ng mga produktong may halaga sa isang paraan o iba pa. At isang bagay na natutunan ko ay kailangan mo lang tukuyin kung ano yung halaga na yon. Kailangan mo bang maghakot? Kailangan mo bang magmukhang maporma, mayaman, marangya? Mag-o-offroad ka ba? Gusto mo bang magmukhang sporty? Gusto mo bang magmukhang may pera ka? Gusto mo lang bang makarating mula punto A hanggang B ng maayos? Halos bawat sasakyan ay may ganong halagang iniaalok o dati ay may ganong halagang iniaalok. Kasi ang natutunan ko ay mas maigpit na ngayon ang pagkakaiba. Kasi ngayon, may mga sports car na mukhang pampamilyang sasakyan, gaya ng mga BMW M na kotse. Heto, isa pang klasikong halimbawa. Mercedes-Benz G63. Isa itong sports car na nakabihis ng formal.
Mercedes. Dati, kapag bumili ka ng Mercedes, ibig sabihin ay nagtagumpay ka na. Ibig sabihin, ito ang sukdulan ng karangyaan, performance at estilo. Pero hindi na ganun ngayon. Ngayon, gumagawa na ang Mercedes ng sasakyang mas mura kaysa premium o mid-level na Honda o Toyota. Ano na nangyari sa merkado? Gumagawa na rin ng karaniwang sasakyan ang luxury car market. Ang mga pangunahing gumagawa ng sasakyan ay gumagawa na rin ng mga luxury na sasakyan. Isipin mo ang Hyundai Palisade at mga ganong klase ng sasakyan. Iniisip mo na ang ilang premium na Toyota at mas mataas ng pang-araw-araw na sasakyan ay gumagawa na rin ng luxury cars? Kaya nagiging malabo na ang linya sa pagitan ng luxury, performance, estilo at pagiging maaasahan. Parang nawawala na lahat ng iyon. At alam mo, maraming taon nang nakalipas, nung lumalaki ako, nung nagsimula akong magmaneho, sa tingin ko noon pa, ewan ko, siguro nung kalagitnaan ng dekada 80. Nung nagsimula ako, nung una akong nagkaroon ng lisensya sa pagmamaneho, nagsimula akong magmaneho ng mga mumurahing sasakyan. Habang tumatagal, matututuhan mong kapag bumili ka ng murang sasakyan, iniisip ng marami na maganda ang deal na yon. Isa pa itong natutunan ko habang tumatagal. Marami ang naniniwalang magandang deal ang murang sasakyan. Pero kadalasan, ang murang sasakyan ay kabaliktaran nito. Ito ang huling bagay na iisipin mong magandang deal. Tingnan mo, itanong mo sa sarili mo, natutunan ko to sa mahirap na paraan. Nasubukan ko ng iDrive ang mga yon. Bumili ako ng second hand na akala ko magandang deal. Bumili ako ng maliit na Fiat. Magandang deal yon noong dekada 80. Natuklasan kong sira na ang head gasket, clutch at wheel bearings. Libo-libong dolyar ang kailangan para sa pagkukumpuni. Noong panahong yon, akala ko maganda talaga ang deal. Napagtanto ko rin na akala ko ang magandang deal ay yung BMW na mababa ang tinakbo. Agad kong natuklasan pagkatapos na mas mahalaga pala kung paano inalagaan ng sasakyan kaysa sa kung gaano na ito kalayo ang tinakbo pagdating sa asahan mo sa hinaharap ng sasakyan na yon. Maraming naniniwala na kapag mababa ang tinakbo, maganda agad ang kalidad ng sasakyan. May nakita akong mga autocross drivers na mabilis na pudpod ang clutch ng Porsche 911 nila kahit 100 kilometer pa lang natatakbo dahil dinala agad sa track. Bihira talaga ang tunay na magandang deal. Sabi nga ng marami, malamang narinig mo na rin ang kasabihan na ito. Ang murang BMW o kahit anong luxury car at pwede na nating isama kahit ano dyan ay isa sa pinakamahal na sasakyang maaari mong pagmamay-ari. Kasi alam ng mga tao kung ano ang pagmamay-ari nila. Alam ng mga tao kung ano ang minamaneho nila. Alam ng mga tao kung ano ang meron sila. Kung ayaw nilang gumastos, malamang tatanggapin na lang nilang lugi at ibebenta ang sasakyan. Imbes na gumastos ng libo-libong dolyar sa pag-aayos, sinusubukan nilang lokohin tayo. O minsan ay inaamin nila at sinasabi, tingnan mo, kailangan ng sasakyan ng A, B, C, D, E, kaya ibebenta ko ito ng mas mura. Marami ang naniniwala na kapag mura ang deal sa industriya ng sasakyan, maganda na ito. Pero kadalasan, hindi naman. Kaya kailangan mo talagang pag-isipan kung ano ang natutunan ko sa paglipas ng mga taon, ano ba ang prioridad mo sa pagmamaneho? Ano ba talaga ang gusto mong makuha sa karanasan mo sa pagmamaneho? Gusto mo ba na maranyang sasakyan? Lagi kang gagastos kung gusto mo niyan. Iyan ang isa pang usapan dito dahil maraming tao ang parang inaakala na, alam mo yon, pwede akong magkaroon ng luxury car o ng magandang sports car at magagawa ko ito ng mura. Pero napagtanto ko sa paglipas ng mga taon na wala talagang murang bagay na sulit pagdating sa mga kotse. At kapag sinabi ko yon, mula A hanggang B, pwede kang bumili ng murang kotse tulad ng lumang gamit na Corolla na may 150,000 milya pa sa makina. Sulit ba itong pagmamay-ari? Para sa akin, hindi gaano. May mga taong nakakakita ng halaga sa pagmamaneho ng $500 na kotse at umaabot ng $200,000 milya.
Isang natutunan ko sa pagdaan ng panahon. Ay, alam mo, maikli lang talaga ang buhay na meron tayo. At madali lang sabihin, alam mo yon, hindi ko naman kailangan bilhin yung mumurahin at maruming kotse. Hindi ko rin kailangan ng mamahaling kotse. Hindi ko kailangan ng sports car. Hindi ko kailangan ng luxury car. Ikaw ang dapat magdesisyon kung ano ang ibig sabihin ng pagmamaneho para sa'yo. Sa 40 taon ko, natutunan ko ang mahahalagang bagay tungkol sa kahulugan ng pagmamaneho para sa akin. Iyon ang nagdulot ng malaking pagbabago sa pananaw ko tungkol sa mga sasakyan na binibili at pagmamayari ko, pati kung gaano ko sila katagal ginagamit, nakabase lahat ito sa personal kong interes. Magkakaiba ang pangangailangan, kagustuhan at interes ng bawat isa. Handa akong gumastos ng extra maintenance para sa ganitong sasakyan. Pero hindi rin ako naniniwalang mura itong patakbuhin. Kasi maraming tao ang madaling malinlang. Nagkakamali sila at iniisip na baka makabili sila ng ganitong 5 Series na BMW na may twin turbo na 6-cylinder engine at iniisip nilang magiging maganda ang buhay. At oo, aalagaan ko lang ito at magiging maayos na. Pero may mas malalaking puwersang gumagalaw. Maraming sasakyan dyan na hindi talaga maganda. Pero may isang bagay akong natutunan tungkol dito at nagkaroon na ako ng mga sasakyan na masasabi mong ilan sa pinakamasama at pinaka hindi mapagkakatiwala ang sasakyan sa buong mundo. Pero ginawa ko yon na alam ko kung ano ang dapat asahan. Walang bumibili ng Ducati na iniisip na ito ang pinakamaasahan. Kung ganon, bakit hindi na lang Yamaha o Honda ang bilhin ng lahat? Kasi ang Ducati ay Ducati. Nagbibigay ito ng ibang klase ng karanasan. Ang halaga nito ay nasa performance, estilo at tunog. Kaya bumibili ang tao ng ganitong kotse. At yan ang natutunan ko. Bagamat mahalaga sa akin na maasa ang kotse, mas mahalaga ang karanasan sa pagmamaneho. Sa 40 taon, naisip ko rin hindi ako magtatagal dito. At saka, sa loob ng 40 taon na pagtanto ko na, alam mo, ginugugol natin ang buong buhay natin sa pagpupursiging makaraos sa buhay, pagbabayad ng mga bayarin, pagbili ng mga produkto, mga mababang kalidad na produkto. Tingnan mo ang dami ng ginagastos ng tao sa Amazon. Parang itinatapon lang nila pera nila sa online shopping. Ilagay lang ang credit card mo at darating agad ang maliit na kahon sa pintuan mo. Pero alam mo, isang bagay na natutunan ko tungkol sa mga kotse sa paglipas ng mga taon ay maraming tao ang talagang nagdadalawang isip at naniniwala na ang Honda lang ang dapat mong imaneho o kaya Toyota o Mitsubishi. Bakit? Kasi maaasahan daw. Sige, maganda yan at maaasahan siya. Pero pagkatapos, tinanong ko na rin, bakit mo bibilhin ang sasakyan na yan? Maaasahan siya at makakatipid ako sa maintenance. Sige, maganda yung punto mo. Sang-ayon ako riyan. Maganda talaga may kotse na hindi laging sira o nasa talyer. Ayoko ng kotse ko laging nasa talyer. Mas gusto ko na lang itong minamaneho. Pero natutunan din namin na hindi dapat agad tanggapin ang lahat sa unang tingin. Nagkaroon ako ng Jaguar F-Type na bahagi ng JLR Group na mas maaasahan pa kaysa sa ilang Honda na naging akin. Kakaiba ano? Oo, mas mataas ang maintenance at service cost, pero hindi ito sobrang hindi maaasahan. Ngayon, basta na lang bumibili ng Honda ang mga tao, iniisip na dekalidad agad ang sasakyan. Pero ulit, ang pagtanggap nito agad-agad ay isa sa pinakamalaking pagkakamali. Kita mo, may mga tao na gumagastos ng 80,000, 70,000 dolyar para sa bagong Toyota Tundra tapos malalaman nila na sira na agad ang makina. Nangyayari ito dahil hindi talaga nagsasaliksik ang mga tao. Kung may isang aral akong natutunan sa industriya ng kotse, ito ay na, muli, hindi mo dapat tanggapin agad-agad ang lahat ng nakikita mo. Pero tanungin mo rin ang sarili mo, ano ba talaga ang value proposition na yon? At kung ang value proposition na yon ay nagsasabing, gusto ko ng maasahan, gusto ko ng mura ang pagpapatakbo. Bakit mo nga ba gusto ng mura ang pagpapatakbo? Ano ang nagtutulak na dahilan doon? Kasi nakakatipid ka ng pera. Tama. Pero marami sa mga nakausap ko ay yung mga tao na madalas ginagastos ang pera nila sa mga produkto na dinadala sa pintuan nila.
Sinasayang nila ito sa iba pang mga walang kwentang gastusin. At sa kabilang banda, may mga tao namang nagtatabi ng pera sa 401ks, TFSAs, RRSPs, sinusubukang mag-ipon para sa hinaharap, para sa panahon ng pangangailangan at para sa kanilang pagre-retiro balang araw. Tapos gagastusin lang nila ito sa kotse na hindi naman nila sinaliksik o sa mababang kalidad na produktong dumarating sa bahay nila. Napansin ko, maraming hindi nagsasaliksik muna at natutunan ko ito sa paglipas ng taon. Hindi mo dapat tanggapin agad ang lahat dahil matapos kong magkamahigit 100 sasakyan, nagkaroon na rin ako ng mga European, Italian, Fiat at Japanese, Honda, Toyota na kotse. Nagkaroon na rin ako ng Ford. Nagkaroon ako ng ilang Ford, diesel, gasolina. Nagkaroon din ako ng Ram, Dodge. Nagkaroon na rin ako ng Chevy. Nagamit ko na iba't ibang produkto mula sa halos bawat brand. At sa maraming pagkakataon, inakala ko na ang maaasang brand ay magiging maganda para sa akin. At sa maraming pagkakataon, yung mga maaasahang brand na yon ang naging mas malaking gastos na nauwi sa pantatapong ko ng sasakyan. Madalas kasi, tinatanggap lang natin agad ang mga bagay sa mababaw na tingin. Minsan napapadala tayo sa buladas ng nagbebenta o may nababasa ka sa magazine o naririnig ka na nagsasabi, bumili ka ng Toyota, maasahan yan. O kaya, pare, bumili ako ng Honda, maasahan din yan. Oo, may mga Toyota at Honda na talagang matibay. Pero may ibang brand din bukod sa Toyota o Honda na maasahan. Sa totoo, lahat ay nagmamahalan na ngayon. At kung may isang bagay na gusto kong sabihin matapos ang 40 taon ng pagmamaneho, kailangan mong alamin kung ano ang mahalaga sa'yo. Ano ang mahalaga sa'yo kapag bibili ka ng susunod mong sasakyan? Kung bibilin mo ito dahil gusto mo ang itsura nito, ayos lang. Aminin na natin. Ibig kong sabihin, gusto mo mag-enjoy at linisin ang kotse mo tuwing linggo ng hapon. Kung bibili ka ng kotse dahil sa tibay at hindi ito magiging abala sa garahe o service shop, kung ganun, malinaw na ang ilan sa mga kotse na ito ay maaring hindi akma sa hinahanap mo. Marami pang ibang akmang kotse dyan. Naapektuhan ng mga tao na bumibili ng bagay na hindi nila talaga gusto o pinaniniwala ang kailangan. Na nagdadala sa atin sa isa pang bahagi ng mga natutunan ko sa nakalipas na 40 taon. Pagbebenta. Kita mo, ang mga nagbebenta ng kotse ay nagbebenta sa iyo ng kotse sa pag-aakalang andyan ka para gastusin ang pera nila o ang pera mo. At susubukan nilang ipagastos sa iyo ang pinakamaraming pera hanggat maaari. At ang mga nagbebenta ay ibebenta sa iyo halos kahit ano para lang mapalaki ang perang may uwi nila. Negosyo ito at dito sila kumikita ng ikabubuhay. Habang gusto rin naming makatulong sa kabuhayan nila, tandaan na ang pagbili ng bago o second-hand na kotse mula sa car lot ay nakakatulong din sa kabuhayan ng iba. Ayos lang yan! Pero ayaw mo ring mapilitang bumili ng isang bagay o malinlang na bilhin ang isang bagay na hindi mo naman talaga balak bilhin. Maraming gumagawa niyan. Isa pa sa mga natutunan ko, lumalabas ang mga tao nang wala man lang silang ideya kung ano talaga ang gusto nila. Kaya ang nangyayari, namimili sila at tinitingnan ang lahat ng makinang na bagong kotse sa car lot tapos nagsisimula silang mamili, sumubok, magmasid at mag-test drive. Kita mo, natutunan ko rin yan sa pagdaan ng panahon. Isa yan sa pinakamalaking pagkakamali ng tao. At dati, nagagawa ko rin ang mga ganong pagkakamali. Masarap lang na maglibot at tumingin-tingin. Pinakamasama mang masasabi ay pumasok ka sa car lot at sabihin, "Uy, tingnan mo ito, cute ito." Lalapit ang ahente ng kotse at tatanungin, "May maitutulong po ba kami?" Hindi ko pa alam, kakasimula ko palang tumingin. Parang nagmamasid lang ako, baka naghahanap ng SUV o kotse. Kapag hindi ka sigurado, dun ka nila mahuhuli. Mas mahal ang bayad dyan kaysa inaasahan mo at posibleng mapilitan ka rin sa ayaw mong bagay. Sa tagal ko nang nagmamaneho at dami ng sasakyang na drive ko, napagtanto kong mahalagang alamin at intindihin ang gusto mo. Kailangan mong malaman kung ano talaga ang gusto mo. Mag-research ka, alamin mo, at tanggapin mo na may inaasahang maintenance at mga pagkukumpuni at hindi ito magiging perpekto.
Pero ano ba ang mahalaga sa'yo? Tingnan mo, para sa akin, ayos lang sa akin bumili ng isang bagay na baka hindi ganoon ka-reliable, basta nagbibigay ito ng magandang performance. Ibig kong sabihin, nakapag-drive na ako ng mga Lamborghini. Nagkaroon na rin ako ng mga Lambo at Porsche. Na-drive ko na ang mga sasakyan na yon, hindi dahil reliable sila at hindi ko niloloko ang iba. Alam ko, ang halada nila ay sa kakaibang karanasan sa pagmamaneho. Maraming tao ang di talaga alam ang inaasahan nila at hindi nila natutukoy kung ano talaga ang mahalaga sa kanila. Kung sila ay halimbawa retirado na at alam nilang limitado lang ang kanilang budget, wala silang malaking kita at nakapirmi lang ang kanilang kita at hindi talaga nila kayang magbayad ng buwanang hulob. Para sa kanila, ang mahalaga sa kanila ay maaasahang sasakyan at mababang gastos sa pagpapatakbo. Pero para sa isang masiglang tao, yung papasok pa lang sa industriya, siguro nasa mga 30 o 40 anyos, bagong pasok sa karera, umaangat at baka araw-araw pang nagsusuot ng Amerikana. Gusto niyang maging maganda ang pakiramdam, mahilig makihalubilo sa mga mahilig sa kotse at pumunta sa mga club at mga pagtitipon. Siguro gusto lang nila na mas kapansin-pansin at mas masayang sasakyan, hindi para magyabang. Dahil sa pananaw ko, isa ito sa mga inaasahan at natutunan ko na dapat palagi mong bilhin ang bagay na pinakamainam para sa iyo, hindi yung pinakamainam para sa mga taong nanonood lang habang dumadaan ka. Dahil kahit mukhang astig para sa iyo na bilhin ito, dahil iniisip mo may ma-impress sa sasakyan mo, diyan maraming tao ang naloloko. At natutunan ko sa paglipas ng mga taon na huwag mag-alala o magbigay halaga sa iniisip ng ibang tao. Mas gusto kong magmaneho ng sasakyan talagang tumutupad sa hinahanap ko. Paano ito magmaneho, kumabig, tunog at andar? Yan ang gamit ko. Ang pandinig ko, ganyan ko tinitingnan ng kotse, truck, SUV o motorsiklo. Ano bang benepisyo nito sa akin? Hindi ito para sa mga dumadaan lang at tumitingin kasi hindi ko naman sila kilala o pinapansin. Kaya ang natutunan ko, imaneho mo ito para sa sarili mo. Huwag mong imaneho para sa iba. Pero masyadong maraming tao ang nahuhuli o natatali sa pag-aalala tungkol dito kung ano ang iniisip ng ibang tao. At ayos lang sa akin na iwasan yon. At yan ang isang bagay. Sa loob ng 40 taon, ginawa ko ang mga desisyong yon based sa kung paano ako magmaneho, kung ano ang gusto ko, at kung ano ang mga bagay na gusto at na-enjoy ko sa isang sasakyan. Imbes na sa sinasabi ng media, ano ang pinakausong bagong kotse ng 2020 o ano ang pinakamahusay na bagong SUV na yung 2022. Wala akong pakialam sa sinasabi ng iba. Nakikinig, nagsasaliksik at kung pasok sa pamantayan, sige, tingnan natin. Natutunan ko na madaling madala ang mga tao at basta na lang bumili, lalo na sa merkado ng sasakyan. Isa pa sa mga natutunan ko ay tungkol sa mga pyesa at pagkukumpuni ng sasakyan. At sa paglipas ng mga taon, kung paano ko nagawang magkaroon ng mga sasakyan na ganito. Jaguar, BMW, Mercedes, Ferrari, Porsche at marami pang iba. Halos lahat ng klase ng sasakyan ay na-drive at naging akin na. Naisip ko na para mapanatili at ma-afford ang mga sasakyan, kailangan mong isipin kung paano mo kayang tustusan ang maintenance ng mga sasakyang ito, lalo na nung bata pa ako at kulang ang kita ko. Dapat inisip mo na yan noon, pero sa akin, ang prioridad ko ay magmaneho ng mga kotseng masarap imaneho at yan ang mahalaga sa akin. Ngayon, paano ko ba talaga ito aalagaan? Paano ko ma-afford ang mga piyesang ito? Paano ko mababayaran ng service? Ngayon, nagiging produkto ka na ng paligid mo. At tingnan mo, yan ang isang bagay na natutunan ko sa paglipas ng mga taon. Ngayon, produkto na ako ng kapaligirang pinili kong pasukin. Nasyang pagbili ng kotse na natagpuan kong nakakatuwang imaneho at nagbibigay ng napakagandang karanasan sa pagmamaneho. Kaya ngayon, sa halip na hayan na ang murang gasto sa maintenance ang maging tanging dahilan at motibasyon ko, ang karanasan sa pagmamaneho na ngayon ang aking motibasyon, hindi ang maintenance. Pero ngayon, bilang produkto ng aking kapaligiran, nare-realize ko na, sige, wala naman akong walang katapusang pera. Wala akong 7-digit na sweldo. Mas mabuti nang matutunan ko ayusin to ngayon dahil may sasakyan ako. May Mercedes at BMW ako, mas mabuting matutunan ko na kung paano ito ayusin.
Maraming tao ngayon ang nahuhulog sa ganyang laro na gusto ng paporma at yabang pero nauuwi sa pagbenta o pagtatapon nito. Kasi hindi na nila kayang bayaran pagkatapos ng isang tag-init dahil bumili sila ng mamahaling sports car tapos nare-realize nila sa dulo ng taon na mas mabuti pang ibenta na lang. Kasi hindi nila kayang panatilihin, itago, ipayos o anuman. Pagkatapos, kailangan na nilang ibenta. Ilang beses mo nang nakita na may nagbebenta ng kotse na 1 taon o 6 na buwan pa lang sa kanila? Nakakatawa yon. Iisa lang ang ibig sabihin niyan. Hindi nila naunawaan ang value proposition net o sadyang hindi nila kayang bayaran. Kaya ang napagtanto ko, mas gusto ko talagang matutong mag-ayos, kumpunihin ang ilan sa mga kotse ko mismo at panatilihing pasok sa budget ko ang lahat ng gastos sa maintenance. Kung hindi ko kayang bumili ng Bugatti Veyron, hindi ako bibili kahit pa kaya ko itong bayaran ng buo. Kung hindi ko kayang tustusan ng maintenance, kung hindi ko kayang alagaan ng gasto sa maintenance, hindi ko bibilhin yon. Pero maraming tao ang nadadala, mas malaki ang pangarap kaysa sa bulsa. Bumibili sila ng kotse na hindi nila kayang bayaran at napapahamak sila. O mas malala pa, ang nakikita natin ngayon, ang natutunan ko sa loob ng 40 taon ay noon, bumibili tayo ng cash o kaya kukuha ng 2 taong utang na mga $250, $300. Nababayaran natin ang kotse sa 2 o 3 taon at halos bago pa yon. Pero ngayon, ang nangyayari ay dahil sa sobrang mahal ng mga sasakyan na yon, mas marami nang ginagastos ang mga tao kaysa sa dapat nilang isipin. Bagamat maganda ang bagong pickup truck dito, meron tayong Denali na kakaiba. Karaniwan, ang Denali ay may 5.6.2 pero ayos lang. 5.3 ang nakalagay doon. Ang punto, gusto ng mga tao ang mga magagarang bagong sasakyan na ayos lang naman. Pero paano mo ito kakayaning bayaran? Napansin at natutunan ko na rin ang tungkol sa malalaking bayarin sa kotse. Napapahamak talaga ang mga tao. 84, 96 na buwang hulugan sa kotse, 6, 7, 8 taon na utang sa kotse. Pagkalis nila sa lote, dahil sa pagbaba ng halaga, agad silang nagkakautang ng mas malaki kaysa sa halaga ng kotse. Ngayon, hindi na nila mabenta at nalulugi pa sila, kailangan pa nilang mag-abono sa nagpapautang. O kapag gusto nilang ipalit ito, kailangan pa nilang magdagdag ng pera bukod pa sa halaga ng kanilang ipapalit na sasakyan dahil 3 taon na ito at gusto na nilang ipalit. Pero dahil kumuha sila ng napakahabang loan term na maliit lang ang paunang bayad, na yon nasa sitwasyon sila na kailangan pa nilang magdagdag ng pera. Kunin nila ang sasakyan, gusto nilang ipalit at kailangan pa nilang magbayad ng mas malaking halaga at magdagdag pa ng pera para lang mapalit ito sa halaga ng trade-in. Nakakalungkot kapag nagkakaroon ng negative equity o baliktad ang utang ng tao. At kung may isang bagay akong natutunan sa loob ng 40 taon ko, laging mamuhay ayon sa kaya mo lang. Maganda kung kaya mong bilhin ang sports car, pickup truck o mamahaling luxury na sasakyan. Maganda kung mabibili mo lahat ng yan. Alamin mo kung ano ang mahalaga sa iyo. Pero kung may isang bagay na lagi kong pinaniniwalaan, ito ay ang mamuhay ayon sa kaya mo at huwag mong pilitin ang hindi mo kayang panindigan.